po tayo sa ating study sa unang aklat o unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. And we are here sa pinakamahalagang bahagi ng kasulatan po. So, punta po tayo dito sa chapter na ito, chapter 13. Titingnan po natin ngayong umaga ang unang mga bersikulo. At sa susunod na linggo po, titingnan natin ang iba pang mga bersikulo. Ipapaliwanag sa atin ng mga bersikulong ito ang lubos na pangangailangan po ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakamahalagang sangkap upang maging pagpapala ang mga spiritual na kaloob. Hindi po ang mga ginagawa natin o kakayahan po natin. So, let's read po sa unang tatlong bersikulo at pagkatapos ay babalikan natin ang mga ito upang pakinggan ang sasabihin ng salita ng Diyos ngayong umaga. So verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So nagtapos po tayo last Sunday sa sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Tingnan niyo po, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. So, we are now in chapter 13. Dito, binigyang diin ni Paul ng higit ang about sa pag-ibig. Ang chapter na ito, madalas na naririnig po natin sa mga kasal at sa Valentine's, with ang katotohanan po ay ito ay nagsasalita, ang konteksto nito ay nagsasalita po sa mga kaloob ng Espiritu. Of course, ang kahulugan ng pag-ibig ay may aplikasyon po sa maraming aspeto ng ating buhay. Ngunit ito po ay sinulat para sa iglesia ng Corinto na may napakahusay na mga kaloob ng kakayahan, ngunit may kulang po sa kanilang mga pagpapahayag ng mga kaloob. Binigyan din ni Paul dito ang tungkol sa pagkakaroon ng pag-ibig. Now, mahalagang tandaan po natin na ang salitang pag-ibig dito sa Griegong salita ay agape. Ito po ay sacrificial and unconditional na pag-ibig. Sa wikang English po, ang kahulugan ng pag-ibig, ginagamit na lamang ito ng salita na karaniwan at walang mas malalim na kahulugan. Nitong Lunes na dumaan, nagpunta po ako sa bake shop at nakakita ko ng Hawaiian bread. Sino po ang alam, nakatikim na ng Hawaiian bread? O, wala pa. So, parang ano siya, almost the same sa pineapple bread, pero ano siya, maliit, tapos makapal, tapos may tinapay na nakabalot. So, bumili ako ng 3 piraso at nang matikman ko, masarap po, para sa akin, sa isip ko, I love their Hawaiian bread. I love their Hawaiian bread. Ngayon, pareho lang po ba ito kung sasabihin ko, sa asawa ko, ang sinabi ko, I love Hawaiian bread, kapag sinabi ko sa aking asawa, na I love you, pareho lang po ba? I love Hawaiian bread, I love their Hawaiian bread, pag sinabi ko sa asawa ko, I love you. Of course, hindi po magkapareho, tama po. Pero sa English na wika, parang common na lang at walang mas malalim na kahulugan. And we know na magkaiba po ang I love Hawaiian bread sa I love my wife. Tama po? So, ang Biblia ay gumamit ng 4 na klase ng pag-ibig. Makikita natin, una, ang phileo, love. At ito ay pag-ibig na pagkakaibigan. Ito ay ang pagmamahal na meron po tayo sa ating mga friends, lalo na sa mas close natin na mga friends. Ngunit itong klaseng pag-ibig ay maaaring dumating at nawawala. Tulad ng isang casual na friend, pagkakaibigan. Kapag hindi ka na gusto ng friend mo, o kung hindi mo na siya gusto, so wala na. Kailanman, ay hindi po ang phileo love ang ginamit ng Biblia para mahalin natin ang Diyos. Hindi ito ang ginamit na ibigin mo ang Diyos. Phileo love, hindi po ito ginamit ng Diyos, kundi agape. Ang isa pang klase ng pag-ibig ay ang tinatawag na storge love. Ito po ay family love. Ito ay ang likas na pagmamahal na meron tayo sa isa't isa sa mga membro ng pamilya. Ang mga tao ay gumagawa po ng lahat ng uri ng mga maling bagay dahil sa pag-ibig nito. Maaari sila po magsinungaling upang protektahan ang kanilang family. Maaari nilang spoil ang mga bata na manatili sa kanilang masamang gawi. So, hindi po ito, sa madaling salita, hindi po ito ang pinakamataas na klase ng pag-ibig.
Ang isa pang uri ng pag-ibig ay ang tinatawag na eros love. Ito po ay physical na pag-ibig, sexual na pagdanais. Yun nga po, kasi pogi siya, so you love him because pogi siya, you love her because maganda siya. Ito po ay love na physical na pag-ibig o sexual na pagdanais. Ang eros ay ang uri ng pag-ibig na may pagdanasa o sa madaling salita, ito po ay makalaman. Ang mga halimbawa ng eros ay ang pag-ibig na nararamdaman sa pagitan ng mga magkasintahan. Ang eros ay pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao na naaakit sa isa't isa dahil sa physical na anyo. Iniiwan po ng eros ang relasyon kapag hindi na ito nasasatisfy. So, ang agape lamang po ang may malalim at mahabang pagmamahal. Gagamitin ni Paul ang salitang ito at ito po ay mahalaga, ang agape love. Ito po ay ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Naalala niyo po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ay unconditional love and sacrificial love. Ang pag-ibig na ito hindi nagmumula sa ating emosyon o sa feeling. Ito po ay gumagana ng higit pa dito at hindi po ito laging madali. Ngunit ito po ay command ng Diyos. At dito po tayo makikilala ng mga alagad ni Jesus kung may pagmamahal sa isa't isa. Naalala niyo po sa John 13 verses 34-35, sinabi po ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano kayong minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. So, ninanais po nitong klase ng pag-ibig na isipin at unahin natin ang kapakanan ng lahat. And nais ko pong ipaalala na ito po ang unang bunga sa ating buhay kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Ang pag-ibig. Sinabi ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. And then, ang kasunod, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Interesting. Na unang salitang binanggit na kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu sa madaling salita, ang banal na Espiritu ang nag-ahari sa iyo, ang magiging bunga sa buhay mo ay ang pag-ibig. Ang agape love, ang pinakamasakripisyo, ngunit nakakatulong po. And ito po yung essence ng Christian life. Dito po sa chapter 13, in-address ni Pablo ang motibo ng mga taga-Korinto sa likod ng lahat ng kanilang mga ginagawa sa simbahan. And so, ma-realize natin na yes, maaaring ang isang tao ay nagiging likas na magaling o may kahanahangang kakayahan. Ngunit kung walang pag-ibig sa kanilang ginagawa, ay walang saysay pa rin ito, sabi ni Paul. Maaaring sila ay magaling magturo, mangaral, nakakapagsalita ng ibang wika, religyoso, ngunit kung walang pag-ibig, ang mangyayari ay puno ng pagmamataas at pagkamakasarili ang kanilang puso. May ilang mga tao na ginagampanan lang ang kanilang mga tungkulin bilang Kristiyano para sa titulo at parangal at para kilalanin sila ng iba. At ang totoo ay hindi sila tunay na nagmamalasakit sa gawain. At hindi maganda ang kanilang motibo sa kanilang mga ginagawa o sa paglilingkod sa iba. Ang mga kaloob ay napakahalaga po. Sa katunayan, sinabi ni Paul sa chapter 12 ang tungkol sa kanilang tungkulin sa loob ng simbahan. At sinabi niya na buong sikap na hangarin natin ang mga kaloob na mas dakila. Remember, verse 31, chapter 12, verse 31. Ang mga kaloob ay isang bagay po na dapat nating hangarin na malaman ano ba ang kakayahan ko. Ano ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos na kaloob, kakayahan. At gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakanan ng Iglesia. Ang mga taga-Korinto po, bagamat meron silang mga kaloob ng mga kakayahan, ngunit ginagamit nila ang mga ito ng walang pag-ibig. Tingnan niyo po muli ang versikulo 1. Kung walang pag-ibig, ang mga kamangamanghang kaloob ng pagsasalita ay ingay lamang. Maingay lamang. So verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Nakita niyo po, sa Korinto, ang pagsasalita ng mga ibang wika ay tinuturing na pinakamataas at pinakatanyag na kaloob. And yes, ito po ay talagang kamangamanghang kaloob na ibinigay ng banal na Espiritu kapag ito ay ginagamit ng naaayon sa banal na kasulatan. Sa mga pagtitipon po ng mga mananampalataya sa Korinto, kapag sila po ay nagsasama-sama,
ang nangyayari, nagiging kompetensya na dahil iniisip nila na mas mataas sila dahil nakakapagsalita sila ng ibang wika. Ito ay lubos na pinaahalagan sa simbahan ito. So ang nangyayari ay mag-speaking in tongues ang isa o magsasalita sa ibang wika. And so ang mga nakikinig nagagandahan. Now, ang isang kapatid na nakakaramdam na hindi siya napapansin, ang gagawin niya ay magsasalita din siya ng ibang wika, mag-speaking in tongues, at mas malakas kaysa sa speaking in tongues ng kapatid sa Panginoon, mas malakas upang ang attention ng iba ay mapunta sa kanya. Pagkatapos ay meron na naman na maiinggit, makikipagkompetensya din siya. Kaya kailangan niya rin magsalita ng ibang wika para sa kanya naman mapunta ang attention ng mga tao. And then, ang isa na naman, hanggang sa lahat ay sumisigaw na, sigawan na sa simbahan. So, nalilito na ang mga nakikinig dahil lahat sila ay gustong mapansin at marinig. Ngunit walang sino man ang nakakaunawa sa kung ano ang pinagsasabi nila. So, kung ano ang sinasabi nila. Kaya in-address ito ni Paul dito at sinabi sa kanila na hindi mahalaga kung nakakapagsalita sila ng mga wika ng mga tao o mga anghel. Dahil kung walang pag-ibig o agape love sa Diyos at sa mga kapatid sa Panginoon, kung hindi ito ang kanilang motivation sa kanilang ginagawa, then ito ay magiging ingay lamang. Alam niyo po, kung ang mga tao sa inyong paligid ay hindi po nakakapagpatibay, nakakapag-encourage sa pananampalataya sa ginagawa mo, then ito po ay walang kabuluhan. Ito ay magiging ingay lamang. Tandaan po natin na ang purpose ng mga kaloob ng Espiritu ay upang magkaisa ang katawan ni Kristo at luwalhatiin ang Diyos. Maaaring may iba't ibang ginagawa po tayo sa paglilingkod at may mga kaloob ng Espiritu ginagamit natin. Ngunit dapat po ang pag-ibig ng Diyos at sa iba ay dapat na ang pinakamahalaga sa lahat ng ginagawa natin. Dahil kung hindi, then ito ay talagang walang kabuluhan. Tinitingnan ng ating Diyos ang motibo behind sa paglilingkod natin. Kung tayo po ay naglilingkod dito sa church para makita lang, mapansin lang ng mga tao, o para lang sa ating kasiyahan at ang nangyayari ay puro pagmamalaki na sa ating paglilingkod at sa ating mga ginagawa, then walang pag-ibig. At sabi ni Paul na ikaw ay parang umaalingaw-ngaw na pompiang o maingay ka lang. Alam niyo po yung pompiang, di ba? Simbol, katulad dito. Maingay lang. So ang ganitong mga tao ay walang pag-ibig para sa Diyos at sa iba. Ang mayroon siya ay pag-ibig sa ego niya at katanyagan. Ito ay ingay lamang. Kung tunay po na ginagamit natin ng tama ang kaloob ng banal na Espiritu, then ang huli pong mapapansin, ang pinakahuling mapapansin o makikita ng tao ay ikaw, hindi ang una. Ang pag-ibig dapat po ang pangunahing nakikita sa ating mga ginagawa ng mga paglilingkod. Ang antas ng pag-ibig na ninanais na Jesus sa atin ay pag-ibig sa Kanya ng higit sa ano paman at kanino paman, kabilang na dito higit pa sa ating sarili. Alala niyo po sa Lucas chapter 14 verse 27, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So higit pa kaysa sa ating sarili, higit pa ang pag-ibig natin sa Diyos, higit pa kaysa sa ating sarili. Amen? Now, pangalawang bagay na dinote up ni Paul dito ay dito sa verse 2, kung walang pag-ibig, kahit na may kahanga-hanga tayong gawa at kakayahan ay wala tayong kabuluhan. Tingnan niyo po sa verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin ang mga lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So kanina maingay, ngayon walang kabuluhan. Now, kailangan po nating maunawaan kapag tayo po ay nagsasalita ng propesiya mula po sa banal na kasulatan. Naniniwala po ko na ang lahat ng propesiya ay nakasulat na po dito at hindi po natin kailangan makinig sa tao na nagsalita ang Diyos sa kanila ng panibagong propesiya dahil ang propesiya ay nakasulat na dito sa banal na kasulatan. At kapag ating sinasabi ang salita ng Diyos, then gumagana po ang kaloob na ito, ang propesiya. Kapag nagsasalita po tayo ng mga misteryo ng Diyos mula sa salita ng Diyos sa paraang naiintindihan po ng mga taong nakakarinig dito, then tayo po ay kumikilos sa kaloob ng propesiya. Ang sinasabi po ni Pablo dito ay kahit pa po ikaw ay magaling magsalita at ibigay ang kahulugan ng salita ng Diyos at may kaalaman sa salita ng Diyos. At dagdag pa niya po dito, pananampalataya na gumawa ng himala. That's what it means na makapagpalipat ng bundok. Gumawa ng himala. Ang iyong pagtuo, ang resulta,
miracles, nakakagawa ng mga himala. Ngunit kung ang motibo mo lang ay mapamanghang tao, kung gaano ka ka-spiritual, at kung sa tingin ng mga tao ikaw ay great, ngunit ikaw ay gumagawa ng mga paglilingkod na walang pag-ibig sa tao at sa Diyos, sabi ni Paul, walang saysay, walang kabuluhan. Ngayon, kung sa makamundong pamantayan po, makukuha po natin ang papuri mula sa tao. Ngunit kung sa pamantayan ng langit, hindi ito counted kung walang pag-ibig sa ating mga ginagawa. Maring meron kang pagnanais, on fire ka, may charisma, energetic, talagang grabe na energetic ka, ngunit kung walang pag-ibig ito ay walang saysay, walang halaga. Maliban lang kung meron kang agape love, then ang kaloob ay walang halaga sa walang hanggan. Sa lahat ng ginagawa ng taong ito ay walang gantimpala sa langit. Now, pangatlong bagay na binot up ni Paul dito, kung walang pag-ibig, kahit na may dakilang gawa tayo at pagsasakripisyo sa sarili, ay wala tayong mapapala. Kanina maingay, pangalawa walang kabuluhan, pangatlo walang mapapala kung walang pag-ibig. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Okay? Sinasabi ni Paul dito na dapat mayroong pag-ibig sa paglilingkod natin. Ang mahalaga po ay hindi po kung ano yung ginagawa natin para sa simbahan, kundi dapat na may pag-ibig, dahil kung wala ito, then walang saysay ang mga ginagawa natin. Kung ang mga ginagawa natin ay para lang sa sarili at nawawala po ang love sa Diyos at sa iba, sa muli ang tanging gantimpala mo lamang ay ang mga palakpak ng tao, appreciation mula sa tao. Tandaan po natin, ang pangunahing katibayan ng banal na espiritu ay kumikilos sa iyong buhay ay mayroong pag-ibig. Nasa mga taga-Korinto na po ang lahat ng mga kakayahan at mga gawain ng mga kaloob ng espiritu, ngunit nawala sa kanila ang pangunahing sangkap, at ito po ay ang agape love. Kaya nga po, may mga pagkakabaha-bahagi sa iglesyang ito. Hinahabla ang isa't isa. Wala silang pakialam kung hamakin nila ang kanilang kapatid, dalhin nila sa hukuman, namumuhay sa immoral na buhay. Ang mas nais ng mga taga-Korinto po ay ang kanilang mga sarili bago po ang iba. Hindi sila mabait sa isa, wala pong pag-ibig. Kung naalala niyo po, sa chapter 3 verses 12 to 15, na mayroon po paghuhukom sa mga mananampalataya, ang pagharap sa Bema Seat of Christ, na kung saan may mga Kristiyano na, actually lahat ng mga Kristiyano ay tatayo. Ito po yung mga Kristiyano lamang nakatayo dito sa judgment na ito, kasi iba pong judgment sa mga walang relasyon sa Panginoon. Yung po ang tinatawag na Great White Throne, na kung saan ipapakita sa iyo, wala ka sa Book of Life, wala kang may idadahilan sa akin. Yung po ang Great White Throne, wala kang excuses. Hindi ka naniniwala, marami kang dahilan, o tingnan mo ang Book of Life, wala ka dito, hindi nakalistang yung pangalan. Then you will be thrown dito sa eternal judgment. But ito pong paghuhukom na binanggit sa chapter 3 ay tinatawag na Bema Seat of Christ ng mga Kristiyano, ay may judgment na kaharapin, balang araw, haharap sa Panginoon. At so tatayo sa paghuhukom nito, at ang ating buhay ay hatulan sa mga ginawa natin at susubukin ng apoy. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 15, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ang apoy po ay simbolo ng paghahatol, paghuhukom, judgment. Susubukin po ang mga ginawa natin. Kung ito ba ay pure, may pure na motibo, tama ba o mali. Ang pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa ay ang dapat na maging motibo sa likod ng lahat ng ating pong mga ginagawa. Ito po yung heart na pinapangunahan, linilid ng Espiritu at lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalakad ng ayon sa Spirit. At ang pag-ibig ng Diyos ay nakahayag po sa ating buhay. Ang agape love ang nag-uudyok sa atin sa lahat ng mga ginagawa natin. Kung walang pag-ibig, parang maingay ka lamang, walang pag-ibig, walang kabuluhan, walang pag-ibig, walang mapapala. Hindi po sapat na magkaroon lamang tayo ng mga ginagawa, mga paglilingkod at kasiglahan. Kasi kung walang pag-ibig, alam niyo po, sa katagalan ng paglabas-pasok niyo sa simbahan, mapapagod rin kayo at hihinto kung walang pag-ibig. Kung naglilingkod ka lamang, nandito ka sa simbahan, naglilingkod ka sa mga tao para maging
maging popular, para palakpakan ng tao, then ang paglilingkod mo ay magiging short. Kasi pag wala ng palakpak, wala ng appreciation, kapag hindi ka na napapansin ng tao, you will be discouraged and you will stop. Okay? So, alam niyo po, may isa rin na simbahan sa Biblia na nabalitaan na maraming maganda yung performance nila. Maraming ginagawa para sa Panginoon. Pero ang problema nga lang po, walang pag-ibig. Si Jesus po ay nagsalita sa iglesia sa Efeso. At sabi niya, sa Revelation chapter 2 verses 2 to 3. Revelation chapter 2 verses 2 to 3. Sa Tagalog po, pahayag. Sa Bisaya, gipadayag. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang inyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila ay apostol at napatunayan mong sila ay huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Sabi ni Jesus, alam ko ang mga gawa ninyo, alam ko ang inyong mga gawa. Listen po, merong isang karaniwang nangyayari pagdating sa mga manggagawa sa simbahan, pagdating sa mga mananampalataya sa simbahan. Kapag naglilingkod po sila ng mabuti at nagpapakitang gila sa paningin ng tao, then they forgot na nakikita sila ng Panginoon. They forgot na napapansin sila ng Panginoon. Ngunit sa mga secret place, sa mga lugar na kapag walang tao at walang nakatingin na tao, ibang ang nangyayari they are different person. Magkaiba sa totoong sila sa ginagawa nilang pakitang tao. Alam niyo po, alam ni Jesus ang ating buhay at ang mga ginagawa natin sa lahat ng oras, kahit walang nakatingin na mga tao. Whether nag-iisa po tayo o may kasama, alam ni Jesus kung anong ginagawa natin at ang motibo natin kung bakit ginagawa natin ito. Nakatanggap po ng papuri mula sa Panginoon ang iglesyang ito, ang iglesia ng Efeso, pero sa kanilang ginagawa, pinuri ni Jesus ang church na ito sa kanilang pagiging busy, sa mga gawain para sa Panginoon. Naglilingkod po sila, may mga ginagawa para sa Panginoon. And you can imagine, may mga nagtuturo, nagdi-disciple, nagpi-preach ng mabuting balita. Kaya, they receive commendation, papuri mula sa Panginoon. At yan naman po talaga dapat ang mangyari kapag tayo po ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, kapag naranasan natin ang grace ng Diyos, that should be the things na dapat na mangyari sa ating buhay. Gumagalaw po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang isa pa pong papuri na kanilang natanggap ay nagawa nilang maalis ang mga huwad na guro sa kanila. At in-expose nila ang mga kasinungalingan na kanilang sinasabi. And pinuri din sila sa kanilang pagtsatsaga, pagtitiis, sa kanilang paglilingkod sa kabila ng mga hirap na kanilang naranasan. These are the list, beautiful list. Magagandang lista ng mga ginawa nila na dapat naman talaga pong tumanggap ng papuri. They deserve it. Ngunit sa karagdagang pagsisiyasat ng Panginoon sa simbahan ito ay may nawawala sa kanilang pinakamahalagang sangkap. Sabi ni Jesus sa Revelation chapter 2 verses 4 to 5. Continuing po, move forward sa verses 4 to 5. Sabi diyan, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Church, you have to listen with this. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Take note. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanan mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. Ay gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una, noong unang na-inlove ka sa Panginoon. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Sabi ni Jesus, sa kabila ng lahat ng inyong mga eksaktong mga ginagawa at maganda, sa kabila ng lahat ng kahangahangang mga ginagawa ninyo sa simbahan, may nawawala sa inyo. May nakikita ko na wala sa inyo. Ang pangunahing sangkap ay nawawala sa inyo. Pinuri ni Jesus ang lahat ng kabutihan ginagawa ng mga taga-Efeso, ngunit may nawawala po sa kanila at itinuwid sila ng Panginoon. Iniwan na nila ang kanilang unang pag-ibig. Meron silang mabubuting gawa. Yes, they come to church. They attend sa mga fellowship. May mga ginagawa. May pagtitiis. May tamang doktrina. Ngunit, behind of this, sa kabila nito, nakikita ng Diyos sa kanilang puso, sa kanilang buhay na walang pag-ibig. Lahat na lamang ay puro ritual. Ang lahat ay mukhang maganda sa labas. Pero alam nyo po,
Yes, maganda sa labas. Ito kaagad ang makikita ng tao sa labas. Pero ang kagandahan po sa Panginoon, nakikita niya ang sa loob na hindi nakikita ng tao. Kung nasa pagtitipon po kayo ng church na ito, makikita niyo kaagad ang mga bagay na mga ginagawa. And even sa Corinthian church, kung nandito ka, you will think na, wow, ang mga tao ay busy, napaka-spiritual, masigla sa paglilingkod, may karisma, ang mga kaloob ay buhay sa lugar na ito. Ngunit ang dalawang iglesyang ito ay may kulang ayon sa salita ng Diyos. Kung mayroong anumang purpose, goal sa mga ginagawa natin dito sa simbahan, ito ay ang gawin ng lahat ng mga ginagawa natin ng may agape love. Sa ganitong paraan po, nagsimula ang mga mananampalataya sa Efeso may pag-ibig. Ngunit sa katagalan po ng paglabas-pasok sa simbahan, sa katagalan po ng paglilingkod, nawala na po ang pag-ibig. So sinabi ni Jesus sa kanila, bumalik kayo sa inyong unang pag-ibig. We understand kung ano ang unang pag-ibig, tama po ba? True relationship natin sa mga minamahal natin na tao. Ngunit ito po ay dapat na mas matindi kay Jesus. Naalala niyo po sa mga minamahal natin, nung unang nakilala natin sila, nung una sa simula ay talagang grabe ang ating pag-ibig, pero sa katagalan parang kung siguro I don't know kung nangyayari na po ba ito sa katagalan, maaaring ito ay nanlalamig. Ngunit again, dapat na hindi ito mawala yung pag-ibig natin kay Jesus at dapat mas matindi pa ang pag-ibig natin kay Jesus. Remember, nung ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, nang tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, sobrang excited talaga. Pumunta ng simbahan, sobrang excited magbasa ng Biblia. Sobrang excited, kausapin ng Panginoon, manalangin, mag-pray early in the morning. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili na ibahagi si Jesus sa iba na nagbago sa iyong buhay. Alam niyo po, kapag tayo ay malaya mula sa mga kasalanan, when we have freedom from sin, ang magiging resulta po ay hindi natin maiiwasan na ibigin ang Panginoon. Ang sin is the reason po kung bakit po nasaktan ng Panginoon. Not to make you guilty, not to make us guilty, pero to appreciate kung gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. When we have freedom po mula sa kasalanan, this will result na ibigin mo ang natural na mangyayari, resulta ay iibigin mo ang Panginoon. Ngunit ito po ang nawala sa mga taga-Epeso. Nakalimutan na nila ang unang pag-ibig. Kaya ang nangyayari sa kanila ay ginagawa na lang nila mga ginagawa nila na nakasanayan na lamang gawin. I have to go to church because this is Sunday. It's different ng unang tinanggap mo ang Panginoon. On that time noon na tinanggap mo ang Panginoon, sobrang excited ka pumunta ng simbahan. Pero sa katagalan, dahil nawala na ang unang pag-ibig, parang, ano ba ngayon? Sunday? Pupunta ba ako ng simbahan o hindi? Magpipray ba ako ngayon? Mamaya na lang, may gagawin pa ako. Magbabasa ba ako ng Biblia? Mamaya na lang kasi may gagawin pa ako. Iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig at ito yung sinasabi sa atin ngayon. You've left your first love sa Panginoon. And to the point, yes, you're doing good. Puro external. Maganda sa labas, tinataas mo yung kamay sa pagpupuri. Remember, alam ng Diyos, nakikita niya ang sa loob. And so nagsasalita ang Panginoon ng pagtutuwid po dito sa church na ito. Ngunit hindi lang po correction, pagtutuwid ang ginawa niya, kundi pinayuhan niya. Ito yung medicine. Magsisi ka, anak. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Jesus said, remember what happened to you. Tingnan mo na kung saan ka nahulog. Saan ka banda nahulog? Tingnan mo kung bakit ka nagkakaganyan. Saan ka banda nahulog? Pagkatapos, nagbigay siya ng command. Anak, magsisi ka. Talikuran mo yung kasalanan. And then, sabi niya, magbalik ka na sa akin. Please, magbalik ka na sa akin. Sabi ni Jesus, bumalik ka muli. Go back sa unang ginagawa mo noon. Remember anak, nung unang nakilala mo ako, nung unang tinanggap mo ako, hindi mo mapigilan ang iyong sarili
Dahil you're so in love sa akin, di mo mapigilan ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na may pag-ibig. Excited ka palagi sa mga ginagawa mo. Pero maybe perhaps some of us, sa katagalan ng panahon, parang dry lang yung pag-ibig sa Panginoon. Parang nakasanayan na lang palagi. Ritual. So, sinabi ni Jesus, tingnan mo kung saan ka nahulog, pagkatapos ay magsisi ka and then bumalik ka sa mga ginagawa mo noong una. You need to repent. Alam niyo po yung pagsisisi, hindi lang po ang pagsabi, sorry Lord. Ang pagsisisi po ay ganap na pagbabago ng landas patungo sa ibang direksyon. Isang pagbabago sa ugali, sa pananaw, at sa gawi. Sinabi ni Jesus sa iglesia ng Efeso na kailangan makita nila ang nawawalang agape love sa kanila at bumalik dito. Then Jesus explains to them kung paano ito gawin. Ito ay sa pamagitan ng pag-ulit sa mga bagay na ginawa nila noong unang mga araw na nakilala nilang Panginoon. Nang ang pag-ibig ang siyang nag-uudyok, nagtutulak sa kanilang mga ginagawa. Bumalik kayo sa inyong unang mga ginagawa. You need to go back noong unang na-inlove ka sa iyong Savior na si Jesus. Go back sa simula. Remember. Repent. Dahil ito lang ang way para magkaroon ng kagalingan sa iyong spiritual, sa iyong puso, sa iyong buhay. And pagkakaroon ng pag-ibig sa Panginoon. Tanda mo pa, noong unang na-inlove ka, well, sinasabi as I imagine this, you know, sa aking sarili at sa Panginoon, and perhaps you will imagine also itong na-imagine ko. Because we want na magsalita po ang Panginoon. Tandaan mo pa, anak, noong unang na-inlove ka sa akin, ang hilig mo magbabad sa salita ng Diyos. Tandaan mo pa, anak, noong unang na-inlove ka sa akin, ang hilig mong kausapin ako. Tandaan mo pa, nung meron kang kagalakan, sa tuwing dumadalo ka sa pagtitipon, merong joy para makasama ang mga kapatiran sa Panginoon at para ma-bless na presensya ng Diyos, magpuri sa Diyos, makinig sa kanyang mga salita. Noong ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa iyo para magpaglingkuran ang iyong mga kapatid sa Panginoon, paglingkuran ang iba. Alam niyo po, kapag nakasentro ang lahat sa ating sarili, alam po natin tawag dito, self-centered, selfish. Walang pag-ibig sa ating paglilingkod, sa ating pagpagamit ng mga kaloob na ibinigay sa atin. Ito po ay maingay lamang, ito po ay walang kabuluhan, at walang mapapala. Hindi po ito counted sa eternity nung malang ginagawa natin kung walang pag-ibig. In conclusion, tapusin ko po, upang maiwasan ang ating mga kaloob na maging maingay lamang sa tenga, maging walang saysay, kabuluhan, at walang gantimpala, ay dapat po tayo magkaroon ng pinakamahalagang sangkap sa ating mga ginagawa, sa ating paglilingkod. At ito po ay ang pag-ibig. Sana naunawaan niyo po ang sobrang kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa ating buhay, sa ating paglilingkod, at sa ating ginagawa. Dahil dito po, malalaman kung ikaw ay tunay na Kristiyano at tunay na alagad ni Kristo. Kung ikaw ay alagad ni Kristo, sumusunod, disciple, at Kristiyano. John 13 verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.